Hi guys! And today, gawa naman tayo ng flavored pianono. Oo! Simpleng-simple lang naman to, pero ipapakita ko sa inyo kung paano ma-achieve itong sobrang lambot, moist, and hindi crumbly na pianono. Hindi ka na pati matatakot mag-roll kasi hindi talaga siya napupunit. Kaya huwag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Dodoblihin ko na yung recipe ha para isang timplahan tayo, 2 flavors kagad. Dito meron akong 10 pirasong egg yolks from large egg. Ibibit ko yan hanggang maging light na yung color niya and maging frothy. Kapag katapos na, mag-add ako dyan ng 1/2 cup ng full cream milk, then 1/2 cup ng chiffon aid. Wala tong eme. Ito lang talaga yung sikreto ko kung paano ko na-achieve yung super lambot na chiffon. Hindi siya basta-basta nadadry, moist lang talaga. Kahit ilagay ko sa chiller, hindi yan tumitigas. So naglagay din ako dyan ng 1/2 cup ng sugar, 1 teaspoon ng salt, and then hinalo ko yun hanggang sa matunaw na yung sugar. Then mag-a-add ako dyan ng 1 and 1/2 cups ng cake flour. Hahaluin ko yan until well combined. Kapag kailangan ko ng maraming flavors ng pianono, ganito lang yung ginagawa ko. Nagtitimpla ko ng isahan, then hinahati-hati ko na yun kapag na-mix ko na yung meringue para lagyan ng flavors. Malalaman nyo na pala na okay na yung egg yolk butter nyo kapag tinaas nyo yung whisk and continuous na tumutulo yung mixture natin. Dito naman sa meringue natin, 10 pieces na egg whites, naglagay ako dyan ng 1 cup ng sugar and 1 teaspoon ng baking powder. Isasalang ko na yan dito sa stand mixer until maabot nga yung stiff peak. Kapag nag-hand mixer ako, and pag nagtuturo ako online, ang sinasabi ko lang ay medium peaks para hindi kayo mahirapang mag-fold. Pero pagka dito, ayan, nagpapa-stiff peak talaga ako. Kasi ay, hahati-hatiin ko kasi nga to para lagyan ng mga flavors para hindi basta-basta babagsak yung ating cake batter. So ayan, nag-fold muna ako ng kaunting batch ng meringue natin. Hinahalo ko yan gamit ang whisk. Tsaka ako na ilalagay yung rest ng meringue. Para lang kapag nailagay na natin yung mas maraming meringue, ay madali na natin siyang mahalo dahil malabnaw na yung egg yolk butter. So ayan, malalaman nyo na okay na yung pagmimix nyo kapag pantay na yung kulay ng cake batter natin. Sa mga nagtatanong, same lang ba to ng recipe ng chiffon? Oo, chiffon din to, pero yung ratio ng pang cake roll natin is mas mababa lang yung flour para hindi nga siya mag-crack. And mas mababa yung nilalagay kong ratio ng baking powder. Hindi rin ako naglalagay ng baking soda dahil kapag mataas yung ganun yung leavening agent nyo, dun nagiging crumbly. So nakita nyo, hinati ko na yung chiffon cake mixture natin. Pwede nyong timbangin para equally divided. Then, naglagay na ako dyan dun sa una nating flavor ng pandan coconut emalco. Alam nyo, ang nagustuhan ko sa emalco, bake stable siya. So, kung ano yung kulay ng bago nyo siya i-bake, ganun pa rin or mas matingkad pa pagka na-bake na. Hindi siya pumupusyaw kapag binake or sa high temp. Yung pandan coconut, lasang buko talaga. Yung unang note na malalasahan nyo is buko talaga. Then hindi nakakatusing yung flavor ng pandan niya. Very light lang. Para sa isang flavor naman natin, yam emulco naman yung ginamit ko. So alam na alam nyo naman to dahil mas madalas ko nang ginagamit yung yam emulco. Then, sinalin ko na yan dito sa prepared pan natin. 12 by 18, sinapinan ko yan ng parchment paper. Then, nilatag ko na ng flat yung ating cake batter. Inaalog ko yan para pumantay lang talaga. Kung itatanong nyo kung pwede rin bang gamitin tong recipe na to sa mga round pan, ay pwede. Kaya lang, wag nyong ibibake siya ng isang batch na mataas kaagad. Kunyari 8 by 3. Hindi pwede, hatiin nyo para hindi nga siya mag-flat kasi masyadong magaan yung cake. So, mangungulubot pag masyadong mataas. So, ito na, isa pang sikreto niyan ay binibake ko siya ng sakto lang. 150 degrees Celsius, sa oven ko ay tumatagal lang to ng 10 to 12 minutes. Sa inyo, i-check nyo yung center kapag okay na. Hindi ko na pinapa-brown yung ibabaw niyan, parang ganun lang, sakto lang yung bake, mas matagal siyang malambot. So, para doon sa pangalawang batch natin ng flavors, nagtimpla lang ako katulad ng ginawa ko kanina. Ilalagay ko din yung recipe ng isang batch lang para kung sakali maliit lang yung oven nyo, hindi kasi ito pwedeng itetenga mo lang, hindi mo kagad isasalang.
Kailangan kapag kahalo mo sa kanya, pagkalagay mo sa pan, diretso salang agad. Since may merang to, ang tendency nun, habang tumatagal siyang naka-standby, hindi pa nasasalang, unti-unting nagpuputukan yung air pockets. So ayan, yung una nating flavor na nilagay is coffee emalco. Sa lahat ng flavors kapag cakes, etong coffee emalco ang favorite ko talagang ilagay. Maliban sa vanilla, ito talaga yung pinaka-paborito ko. Sana matry nyo kasi ang sarap-sarap talaga niya. Ang bango-bango talaga niya, walang biro. Yung isa ay red velvet naman. Same temp, binake ko yan ng 150 degrees Celsius. Naka-deck oven ako kaya mabilis talaga yung i-bake. Right after baking, kailangan tanggalin nyo na kagad sa pan yung cake para makarelease yung steam, mas matagal yung shelf life niya, hindi siya kagad amagin, and hindi mag-shrink yung cake. Dito naman tayo sa paggawa ng ating buttercream. Simple lang yung gagawin ko, condensed buttercream lang. So yung 1 cup ng butter natin, ang ginagamit ko dito is butter blend lang, ng High Caps Marketing Corporation pa din, syempre. Cold butter yon pero hindi siya na masyadong matigas. Binit ko yan for 5 to 6 minutes. Then, tsaka ko ilalagay yung 1 cup natin ng condensed milk. Kapag gagawa kayo ng condensed buttercream, kailangan yung condensed milk nyo katulad lang ng temperature ng butter. Hindi dapat siya mainit or nasa room temp, dapat malamig din. Dalawang batch yung paglalagay ko ng condensed milk. Then, nag-add din ako dyan ng 1 teaspoon ng vanilla emulco. Pagkatapos kong ilagay yung condensed milk, binit ko pa yan for 7 to 8 minutes or until maging light yung color and maging light na din yung texture. Katulad niyan. Huwag niyong titigilan hanggat hindi pa nagiging ganyan yung texture kasi hindi pa yun okay. Masyado pa yung mabigat. Pero pwede nyo rin naman ito magawa gamit lang yung hand mixer. Basta intay nyo maging ganyan yung texture. Usually, after baking, pinapalitan ko yung attachment ko ng paddle para mawala yung mga malalaking butas-butas dun sa buttercream. Pero pwede nyo rin naman yung haluin gamit lang yung spatula para mawala. Once na malamig na yung mga cake natin, hinati ko na yan sa gitna. So, ayan. Iniikot ko yan kasi mas manipis usually yung nandito sa may malapit sa pan. Pinahiran ko na yun ng manipis na buttercream, then ifo-fold na natin yan ng ganyan. Kung ayaw nyo maging pianono siya, pwede nyo rin naman itong magamit sa mga roll cakes. So, same recipe lang din, same techniques. So, hindi nyo lang siya hatiin ng ganyan. So, isang buo lang, then i-roll nyo. Kung anong gusto nyo, kung gusto nyo palamanan ng cream, ng jam, pwedeng-pwede. So, ayan. Ni-roll ko lang yan. Hindi ko siya tinatanggal sa parchment paper dahil maliit nga yung pagkaka-roll niya. Pagka tinanggal ko kagad dyan, bubuka. So, pabayaan nyo lang siya naka-roll sa parchment paper at least mga 30 minutes to 1 hour. Pagka-roll ko sa kanya, nilalagay ko yan sa freezer, pwede rin naman sa chiller, para lang mag-set yung buttercream. Makikita nyo mamaya kung ano mangyayari kapag hindi set yung buttercream tapos ini-slice nyo. Explain ko mamaya. Sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng flavor ng cakes, eto pinaka-paborito ko yung coffee emalco. Hindi siya Dati favorite ko is mocha, yung sarili kong timpla ng mocha. Pero simula nung nagamit ko tong coffee, eto na yung pinaka-paborito ko. Kasi, siya, yung note niya, para siyang espresso. Ini-slice ko na yan. Ang ginagawa ko dyan is 8 cm, 5 slice lang. Pwede nyo rin gawing 6, so 6 cm naman yun. Eto yung difference kapag na-rest nyo sa chiller or napaset nyo yung buttercream bago nyo siya i-slice. Hindi nagkakalat yung buttercream. Hindi kumakalat dun sa kutsilyo. So, malinis lang yung pagkakakat nyo. Ganito naman yung mangyayari kapag hindi nyo masyadong ni-rest dun sa chiller or sa freezer. Ayan, medyo kumakalat sa pagkaka-slice yung palaman nating buttercream. So, hindi maganda. Kaya i-rest nyo para mas maganda yung pagkaka-slice nyo. 'Di ba? Ang tingkad ng kulay, tapos yung flavors nito nandun talaga. Hindi nakakaumay, hindi masyadong matapang, parang natural lang. Pwede nyo tong i-coat ng sugar, pero ako, ayako na, mas okay na sa akin yung plain lang. Pero kayo, kung gusto nyo siyang i-roll sa white sugar, okay lang. Ayan yung texture niyan. Napakasarap talaga nito. Kaya sana matry nyo. Ha? So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong Malalutong Tinapay. Bye-bye!